Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, So eto na nga mga kababayan. Eto pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pikon na nga. Kasi kahapon mga kababayan, kung napanood nyo po yung hearing po dyan sa Quadcom, ay nagkaroon po ng eksena mga kababayan. At tila ba galit na galit itong ating dating Pangulo at umamba mga kababayan Hinawakan po yung mikropono at gustong ibato dito kay dating Senator Antonio Trillanes. Dahil po yan dun sa isiniwalat ni Sentry, yung tungkol po dun sa bank accounts, mga kababayan, daming bank accounts. At gusto niya ata mangyari na ipumirma ng bank waiver itong dating Pangulo para mailabas yung kanyang kayamanan base dun sa kanyang mga bank accounts. So dahil dun mga kababayan, medyo nag, nag-init po ang ulo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman, yun po, grabe mga kababayan yung nangyari niya sa Quadcom. At dinagdagan pa mga kababayan ni Sentry. Ang sabi ni Sentry, kapag talaga, bank waiver ang pinag-uusapan, natitrigger ka. So, ayan, sabi niya, huli ka. Huli ka tuloy. Yun pala ang makakapagpagalit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi, kung mapapansin nyo din sa Quadcom, mga kababayan, napakaano niya yung mga tanong, ang dali-dali niya sagutin. Pero, pagdating po dun sa dyan, siya po ay pinapipirma ng waiver, bigla nag-init ang ulo, at ginatuungan pa mas lalo pang inasar ni Trillanes. Kaya nangyari, ito pong si dating Pangulo ay talagang galit na galit at aambaan talaga na babatuhin ng mikropono. So ayan po yung mga kababayan. Ano ba yung yung pinagmulan? Balikan lang natin konti para at least alam natin yung nangyari. Ito mga kababayan. Okay. Meron po kasi ibinulgar si former Senator Antonio Trillanes at ito nga yun mga kababayan, meron po kasing allegedly 2.4 billion bank deposits mga kababayan na deposit sa mga account ng pamilya. Ito mga kababayan yung pong alleged undeclared bank deposits para kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya, marami po yan. Ito raw ay pwedeng maging dahilan para ma-impeach etong Vice President Sara Duterte. Sabi ni Trillanes, yung mga bank accounts, yung alleged bank accounts na pinakita niya sa dokumento, yung pinakita ni Sentry sa Quadcom, ay jointly owned by Duterte Carpio. O yung lahat ng ang dami nun mga kababayan, kung alam ko, napanood nyo naman yung hearing. Ang daming accounts. At yun daw ay pag-aari ng Duterte Carpio, joint account. So sabi ni Trillanes, impeachable offense ito. Doon sa impeachment court, sabi ni Trillanes, at sa impeachment court daw, exempted sa bank secrecy law. Kaya lalabas din yan. Itong mga sikreto nila ay talagang hindi nila maitatago. During the hearing, sabi ni Trillanes na itong Duterte at ang kanyang pamilya ay nakatanggap ng 2.4 billion through bank deposits based on the documents obtained from a certain Joseph De Mesa. Trillanes alleged that the bank deposits were linked to the drug trade. At sabi naman ni Duterte, hindi totoo yung binibintang ni former Senator Trillanes. Kaya sabi ni Trillanes, siya nananawagan sa Quadcom, natawagan o imbitahin ang Office of the Ombudsman official Arthur Carandang. Itong si Arthur Carandang ay natanggal po
dyan po sa Office of the Ombudsman nung si Duterte po ang presidente. So, sabi ni Trillanes pa, inamin na dati ni Duterte na totoo mga bank account. Na-trace namin na hinuhulugan sila ng pera ng isang drug lord kada 6 na buwan. At ito pong bank accounts na to, yan po, nagsimula po yan. Parang nalabas lang uli ngayon pero matagal na po yan, 2016. Kaya nga, ito sa mga bank accounts na ito, kaya nakapag-file si Trillanes ng plunder, pero na-junk po ng Office of the Ombudsman. Sabi ni Trillanes, hindi ko bibitawan ng bank account issues na ito kasi namimilipit si Duterte kapag ito ang pinag-usapan kasi dito siya mabibisto kung gaano siya kakorap at involved sa illegal drugs. So yan po yung pinagsimulan, kaya galit na galit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin mga kababayan yung interview kay Senator Trillanes mga kababayan. Dito ka paririnig sa inyo. Senator, ano okay ba ang naging inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Senator, okay. Ito po yung interview mga kababayan. Interview po ito ng bilyonaryo. At pakinggan natin yung kwento ni former Senator Antonio Trillanes. Inyong pakiramdam nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kapalit sana ng pagpirma ng bank waiver ay pagsampal po sa inyo? Medyo nangiti po tayo kasi narinig ko na po yung mga ganyang bluff, no? Nagbabluff siya perme, hindi naman niya tutuluyan yon kasi nga tinagat ko po yung hamon niya, o sige, later on, sige, sampalin mo ako, pipirma ka ba? Hindi rin. Kasi nga po, para mabalik ko lang, for context sa mga nanonood sa atin, noong 2016 po, nung nilabas ko po yung issue na yan, ay una, dinideny niya na merong ganyang account, pero nung marami na pong naghulog na mga individual doon sa account at napatunayan na totoo yung mga accounts, inamin po niya na meron siyang mahigit kumulang 200 milyon doon sa accounts na yon. Pero hinamon niya ako na magkita daw kami doon sa BPI Julia Vargas branch. Opo. Para i-disprove na hindi lalagpas daw ng 200 milyon. Pero hindi po siya sumipot. Ako po sumipot, no? Tapos hindi na nila nilabas yung yung statement of account dun sa accounts niya. Tapos binaon niya na sa limot, pero palagi kong nilalabas yung issue na yan, palagi po siya natitrigger. Tapos gumagawa siya ng eksena pagka dumarating yung punto sa pirmahan ng waiver. Ganun na po yan. Ayun po ang sinasabi niyong nangyari kahapon. Kasi habang pinapanood ko po yung video, ilang beses ko din pong pinanood, nakita ko pong sinabi ninyo sa kanya, sa aking pagka-intindi, Senator, is you said, oh halika, tama ho ba yun? Opo. Kasi sinabi niya, sasampalin niya ako para pipirma siya. Di, sige, kinagat ko po yun. Pero hindi pa rin ho niya pinirmahan. Nung later on, during the hearing, inulit po nung isang chairman ng Quadcom, kung pipirma siya, biglang naghahanap naman po ng palusot. So, ganun po yan si Duterte. Ngayon, nung ginawa niya po yan sa akin, nung inakusahan niya ako na meron akong bank accounts daw sa Singapore, ako po, pumirma ako kaagad ng waiver. Opo. Tapos pumunta pa ako sa Singapore, sinama ko yung media at narinig nila mismo doon sa bangko sa Singapore na hindi totoo na may bank account ako ron. Ganun po ang paraan para i-disprove. Pero itong ginagawa niya, sabihin talagang maliwanag na totoo yung sinasabi ko po. Senator, ano ho kaya ang kahihinatnan nito ng inyong sinasabing bangko? Hindi lamang ng dating Pangulo, kundi ng kanyang pamilya, na you allege that it's drug money. Tama ho, no? Na napunta dito sa mga bank accounts? Opo, kasi doon sa mga nakuha namin na dokumento, nakita namin na yung
si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong at kasama si Hanilet ay binibigyan ng dividendo nitong isang drug lord na mention ni Arturo Las Cañas na si Sammy Uy tuwing 6 na buwan ho, no? Every 6 months nagdidibidendo. Tapos ang ginamit po nila cheque, manager's check. Kaya meron po tayong money trail at paper trail. Lahat po ito ay makikita po ito kung sakaling hahantong sa impeachment. Yung kaso ni Sara Duterte, lalabas po yan. At hawak po ng mga bangko yan, both yung hard copy saka soft copy. Pero sa susunod na hearing po, pinapatawag po natin si ni-request natin sa Quadcom na patawag nila si dating overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang kasi yun pong nung nag-file ako sa Ombudsman, ginawa kong ebidensya itong bank accounts na ito at dahil doon, nag-imbestiga siya, humingi sila ng kopya sa AMLAC mismo at parehas yung nakuha na dokumento. So, na-validate niya yung dokumentong ginamit ko. Yung hawak niyo po. Kaso ang ginawa ni Duterte nung nalaman niya umuusad yung investigasyon laban sa kanya, tinanggal niya po sa pwesto itong si Deputy Ombudsman Carandang. Kaya po lumabas po ang pangalan ni Deputy Ombudsman Carandang dito po sa Quadcom hearing. Senator, just briefly, meron ho ba kayong impormasyon kung kailan or kung maglalabas ng arrest warrant ang ICC? Especially, sir, sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumunta na kayo bukas para imbestigahan ako. Ang masasabi lang po natin, base sa impormasyon natin, meron pong mga major developments before the end of the year, pero kung yung actual warrant po ang pinag-uusapan, baka mga early next year na po yan. Ano kaya yung mga major developments, sir? Antabayan na lang po natin within the next few weeks po. Okay, ito pong show of force naman ng mag-amang Duterte dyan po sa Kamara kahapon, ano po ang inyong reaksyon dito? Siguro they're trying to project na united sila pero yung congressman nilang anak ni Duterte, yun ang dapat pumunta ron. Congressman siya di ba? Pwede siyang makapagbigay ng mga niya doon, mga opinion at pwede rin siyang magtanong. Kaso ganun po yung mga suwail na anak ni Duterte. Former Senator Antonio Trillanes, sir, maraming salamat po sa... Okay, so suwail talaga. Sabi talaga to si Senator Trillanes, talagang suwail talaga. So yan mga kababayan, yung nangyari. So, napikon na mga kababayan si dating Pangulo, inasar pa talaga at ginatungan pa ni Senator Trillanes at ang mangyayari nito, hindi niya titigilan mga kababayan etong tungkol dito sa mga bank account issues na ito at talagang pipilitin niya, kukulitin niya, ito gagamitin niya ngayon to para talagang galitin, talagang asarin itong dating Pangulo kasi dito pala siya natitrigger. Pag ito pala pinag-uusapan, nag-react siya. Kaya sabi nga ni Senator Trillanes, huli ka. So dito pala siya nag-react. So doon nahuli ni Senator Trillanes na diyan ka pala mahina kapag pinag-usapan pala mga bank accounts nag-react ka. So nakakita ng butas si former Senator Trillanes at dito niya ngayon babanatan, dito niya hanapan talaga ng yung hahalukayin niya yung issue tungkol dyan sa bank accounts kasi napakalaki mga kababayan na 2.4 billion. Ayan po ang di umano'y pumasok sa account ng pamilya. Joint account po yan ng Duterte, Carpio mga kababayan. Kaya abangan natin. At ang matindi pa nito, galing po sa sabi nga ni Trillanes, drug money. Ay galit na galit si former President Rodrigo Duterte. Kaya triggered. Okay, so yan lang mga kababayan, update ko lang. At malamang haba pa itong usaping ito pagdating po dyan sa mga bank accounts na yan.
At kapag napatunayan nga na ito'y totoo, delikado po kasi plunder case po yan at ground for impeachment yan dito po sa ating Vice Presidente, Sara Duterte. Okay, so ilan muna mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.